Peter chapter 5 verse 5 altogether. Read. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Let's pray. Lord, salamat sa matahong nga adlaw, imong gidugang sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa kalipay, salamat sa kalinaw, salamat Ginoo sa maayong nga lawas sa kanunay. Ikaw ang pasalamatan ug daygong Ginoo niining mga butanga. Bisan pa sa imong balaan nga pulong among gibasa niining nga buntag, lamdagi among kasing-kasing una-una. Masabta na mo imong pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami o Dios. Among kaitugyan kanimong tanan bilagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Be seated. Makalingkot ang tanan. Nandito sa 1 Peter chapter 5 verse number 5, basahon ako pag-usap. The Bible says, likewise ye younger, sa sasamang butang, kamong mga manghod, submit yourselves unto the elder. Pasakop kamo sa inyong kaugalingon ngadto sa mga magwang. Yea, all of you be subject one to another. Oo, bisan pa ang tanan kayo magpasakop sa matag usa. And be clothed with humility, o isulob ang pagka mapailubon. Kaya ang Diyos nagasupak sa mapasigarbuhon, nagahatag og grasya sa mapailubsanon. Now, niini nga buntag, ang title sa mensahe, Christians' Responsibilities to Spiritual Leaders in a Local Church. Unsa may responsibilidad sa mga Kristohanon alang sa mga spiritual leaders sa simbahan or sa local church. Now, kinsa may mga spiritual leaders sa simbahan? First of all, ang pastor. Sulod sa 23 naman sila ko katuig for 20 ba? Dili ba eh? Nagpastor ko 2000 sa kutuigan nag-graduate. Nag-graduate ko 2010 siguro. Kalimot na ko. Sa tumang? Dugay na. 2002. 2006 kung ako nalimot. So gikan 2006 hantod unsay tuig ron 2025. Pila na ka tuig? From 2006 hantod karon. 15 years? Pila? 19? Tarungan yung ihap pa. 18, 19, 16. May tira na eh. 19 daw. 19. Hanggang na to, 19 years. For 19 years nga nagpastor ko, wala pag yung ko nagwali anay nga mensahe. Karon pag yung ko kawali anay nga mensahe. Kini nga mensahe, ako ning gawali tungod kay birthday nako. Kunya, kini nga mensahe, basi na musupak, ano ba? Ako lang mong sultihan daan. Okay. Basi di mo kauyon ano nga mensahe. Pagbaon ta mo nga, kini nga mensahe is from the Word of God. Alright? Kaya kini manggod nga mensahe has something to do with the pastor. Unsay atong responsibilidad sa pastor. But of course, dili lang ni para nako. Kini nga mensahe para ni sa mga alagad sa Ginoo. Unsay atong responsibilidad sa mga pastor, sa mga alagad sa Dios. Ang Dr. Sotek, alagad sa Dios. Unsa may atong responsibilidad anak nila, mga alagad sa Dios. Adunay 5 kabutang nga gisulti sa Biblia. Dili ako nagsulti ani ha. Unsay gitudlo sa pulong sa Dios nga atong buhaton sa mga pastor. Of course, most of the verses ani gisulat ni Paul. O gani ingon pa din sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Ye younger, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Ang elder, another term ani is pastor sa church. Gani, sa ubang churches, gitawag nila og elder sa church, magulang or tiguang diha sa simbahan. But ang elder actually has nothing to do sa physical nga age. But it has everything to do with
sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nahimo nga elder. Naay mga elder nga bata pa, pero nahimo na silang elder sa church. Tungod sa longevity nila sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, ang title sa mensahe, balik ko na ko, Christians' Responsibilities to Pastors in a Local Church. Unsay buti pasabot aning local church? Ang local church, iglesia kung asa ka nasakop. Iglesia kung asa ka gasimba. Mao na ang local church. Unsay responsibilidad nimo sa pastor? Sa simbahan nga imong ginasiman, dili lang kay kani nga simbahan. Kundili sa simbahan kung asa ka gasimba. Wa ko naghisgot dinhira sa tuwa ha. Dinha sa ibabaw. Or sa uban nga churches, unsay responsibilidad nato sa pastor kung dito ka magsimba sa mga simbahan. Adunay 5 kabutang ang atong paghisgutan niini nga buntag. But before that, I want you to turn to 1 Timothy 5:17. First, unsay gisulti ni Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse number 17. Dunganan to sa pagbasa. 1 Timothy 5:17. Ready? Read. Let the elders that do well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ingon sa pulong sa Dios, tuguti ang mga elders. Kinsa kanining elders sa church? Pastor. Magwawali dia sa simbahan, mga leaders sa simbahan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, let the elders that rule well. Alang rapod ni sa mga elders or pastor that rule well. Katong maayo nga nagdumala. Kaya napoy nagdumala nga tulibagbag. Napoy tawag nila og pastoratoy. Pastor pero bugoy-bugoy ba? Pastoratoy. Pero yun sa Biblia, tugutan nato nga ang mga elders or pastor that rule well, nagdumala pag-ayo, be counted worthy of what? Unsa daw? Double honor. Ingon sa pulong sa Dios, tugutan nato ang mga pastor or elders nga nagdumala pag-ayo, isipon nga takos sa doble nga pagtahod. Double honor. Doble nga pagtahod. Pagpasidungog o respeto, especially they who labor in the word and doctrine. So naatay responsibility o responsibilidad alang sa mga pastors, alang sa mga alagad sa Dios, susama ni Ma'am Sharon, si Sir Bill, they are elders. Diya sa pagpangalagad sa Dios, mga magulang nato ni sila. Mga pastors sa simbahan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo din sa bersikulo atong gibasa, be counted worthy of double honor. Dapat hatagan na nato ni sila og doble nga pagtahod. Amen? Kung tanaw ninyo nga alagad na sa Dios, unya, luoy kay alagad sa Dios, nagtindog palingkuran ninyo. Amen? Tagay pabor kay sa una, mga 1980s, 90s, sa bus, musakay ka. Pag naitigulang musakay, di ba ang batanon mo tindog, palingkuron ang tiguang? Karon kung naay batanon musakay, patindogon ang tiguang. Wala, kay mo lingkod go. Wanay respeto ang mga batanon. Pero ang pulong sa Dios nagtudlo ni ini nga principle. Amen? Nga ang batanon mo respeto sa elder. Amen? Pulong sa Dios nagsugo ni ini. Muna, kung musakay mong jeep, unya tanaw ninyo nga nay magulang ninyo, unya batanon pa mo, kamoy tindog, ipalingkod ang magulang ninyo. Amen? Tagi silang pabor. Muna'y insakto nga gitudlo sa pulong sa Dios. Karon na hinay-hinay nagkawala na nga batasan, no? Diya sa jeep, lingkod, bisag ang tigulang luoy na kayo, di gid mohatag og pabor ang mga batanon. Wanay paghatag og respeto sa elder. Nakaroon nga buntag, balik ta sa atong mensahe. Ang pulong sa Dios, balikon nako sulod sa 19 years. Karon pa ko makawali aning mensahe. Nakadungog na ko ani sa mga pastors nagwali. Pero ako ning iwali tungod dili tungod kay birthday nako. Iwali nako ni tungod kay pulong ni sa Dios. Amen. Pero karon ako ni giwali sa akong birthday kay kasagaran gyud o tanan gyud nga puntos ani pabor man gud sa pastor. Nya basin mo ingon mo ba nga unsa si pastor nga iyang wali para ra man niya?
Alright? So, dili ni ako, kundi pulong sa Dios ang nagsugo ani. Amen? Klarohon lang nako ha. Dili ako'y nagsugo ani. Apan ang pulong sa Dios. Alright? So, 5 kabutang. Ablihan na to sa Hebrews. Hebrehanon, Kapitulo 13. Unsay responsibilidad na to sa pastor sa local church. Wako'y labot ug asa ka mo adto nga simbahan. Mato kag Davao, unya mo simba ka dito sa Davao. Kung asa ka nga simbahan sa Davao, mao ni responsibilidad nimo inikabot nimo dito nga simbahan. Mato kag Iligan, mato kag Manila o bisan pag sa Amerika ka mo adto. Mao ra gihapon ni imong responsibilidad sa pastor sa simbahan. Hebrews chapter 13 verse number 7. The Bible says, dunganan na to. Ready? Verse 7 all together, basa. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Ingat sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi sila nga nagdumala labaw ninyo. Kinsa man eh? Ang nag-rule over you, nagdumala labaw ninyo. Ang alagad sa Dios, ang pastor, who have spoken unto you the word of God. Katong nagasulti ninyo sa pulong sa Dios. Unang nga responsibilities nga atong nakita, sugo sa pulong sa Dios. Dili sugo ni Pastor James. Kung sa'yo una nyo makita din ha, remember them. Hinumdumi ninyo ang alagad sa Dios. Amen? Hinumdumi ninyo ang pastor. Ayaw ninyo kalimti ang alagad sa Dios. Kristohanon. Amen? Labi na karon, birthday ni Pastor James. Ay, mo kalimot. Pero dili ako nagsugo ani ang pulong sa Dios nagsugo. Remember them. Labi na, ingon pa din sa atong gibasa, labi na kadtong nagsulti kaninyo sa verse number 7, who have spoken unto you the word of God. Kinsa nagasulti ninyo sa pulong sa Dios. Di ba ang pastor man eh? Ingon sa pulong sa Dios, ang inyong pastor na nagsulti ninyo sa pulong sa Dios, inyong hinumduman. Honestly, sa diyang nag-edad ko og 7 anyos, hantod ding graduate ko Bible School, pag-graduate ako Bible School 22. Nag-graduate ko Bible School. Ay 16 man ko nag-eskwela. So, from 7 years old hantod 22 years old, nagpuyo ko sa simbahan. Sa usa ka pastor, ang akong pastor si Ernesto Histosani. Ang iyang edad karon 80 years old na. Pero ang akong pastor, paghapoy uban, Ilonggo mangot. Dugay mamatay ng Ilonggo dito sa Negros. Ning abot og 120 ay to 120 na. Pagid namatay. Ingon pa sa mga apo ay ginpatay na lang namon si lolo ko. Kasi 120 na ako namatay. Ilan ang gipatay? Istoryara na nila ha. Akong pastor, Ilonggo, taga halinto sa Negros. Tikalon po. Bitaw. Pero ang akong pastor, di ko kalimot sa iya. Nga, nagdako ni sa simbahan. Gikan ko 7 anyos, hantod, nag-22 anyos ko, nag-graduate ko Bible School, hantod karon. Ang akong pastor, Pastor Ernesto Histosani. Ang akong pastor, of course, dili perfect. Kaya tao man siya. Nay panahon nga, nahiubos ko niya. Nay panahon nga, nasuko ko sa iya. Pero, di gid ako malimtan na akong pastor na matuto sa kuha sa pulong sa Dios. Ug dili ko mahimo ingon ani karon, dili ko mapastor kung dili tungod nila na nagmatuto sa mua sa pulong sa Ginoo. Dali man kag 7 anyos pa ko hangtod nag 22 anyos. Diya mi sa simbahan nagpuyo. Kuan mi kay igsoon, 7 mi kay igsoon. Nami sa simbahan nagpuyo. Di gyud nako malimtan ang akong pastor. So, ingon sa pulong sa Ginoo, remember them, ang alagad sa Dios. Ayaw mo kalimot nila. Pasalamatin ninyo ang alagad sa Dios. Amen? Kung maigo ka sa wali, pastor, salamat kayo. Kaya nasakitan niyo ko sa imong wali. Pero pulong man sa Ginoo. Salamat, pastor. Bisan asa mo moadto nga simbahan, unya kung mawalihan mo sa pulong sa Dios, dapat pasalamatan ninyo ang pastor. Salamat, pastor. Ngayon mo kong gibadlong. Remember them. Kung magsakit mo, ayaw mo kaulaw. I-text ninyo si pastor, i-message ninyo si pastor, tawagin niyo si pastor, aron makabalubod niyo pastor na nasakit mo. Aron bisitahan po mo ni pastor, unya ampuan mo sa inyong pastor. Amen?
Kay responsibilidad man po na ni pastor nga magbisita sa membro. Unya, kung nasakit mo, wa kabalo si pastor, di siya makabisita ninyo. So, ayaw mo kalimot kung naamoy balatian, if ever someone is sick, make sure you let your pastor know. Amen? Remember them. Hinumdumi ninyo inyong pastor. Bisan i-text na namin niyo, pastor, wa ko kasimbaron, pastor, kay nagbutod akong ulo, pastor. Nabay ulo, magbutod tiyan ay. Nagbutod akong tiyan, pastor. Naglabad ang akong tiyan, pastor. Ang akong ulo di ay. Dapat magpahibalo. Amen? Remember them. Kaya matingala po biya na si pastor nga nung wa na ka masimba. Wa na ka ning simba, nga nung wa ka kasimba. So yun sa pulong sa Diyos, remember them. Kung naamoy problema, remember your pastor. Kay nagproblema kasi mong utang, tawagin si pastor. Amen? Katawag ko niya. Dili ko mabayad sa inyong utang, pero muampo ko ninyo. Amen? Lord, tabangi in town si Brother Abragan, nako kayo yung utang. Nga makatrabaho rin siya para makabayad sa siyang utang. Di ba? Di kinahanglan na ito, ampuan ta. Amen? Kunya, naghilom-hilom ra mo diya nga nagunahunan rin kaghikog, kaya ako kay kagutang, niya wag yung kanampuan ni pastor. Niya naghikog ka, kaluoy po rin down. Muna, remember them. Amen? Kunya, kung mudato na mo, of course, remember yung pastor. Ayaw, kaliti masig, muagi ka ba? Tidit! Abug-abugan din mo sa pastor, magbaklay na si pastor. Kunya, ikaw, wapo na kayo mong sakyanan. Ayaw, kalinti ang pastor. Amen? Isang sangpito na pastor, may punta, kagir ako, Brad! Brad, yagi lang! Parang dinagod mo pasakyan, basta kay, wag din mo gikalimtan ba? Pero kini, pulong sa Diyos, nagsugo na to. Amen? Ipagi na to kumidya. Pero yun sa pulong sa Diyos, atong gibasa sa Biblia, Hebrews 13 verse 7, remember them which have the rule over you. O dihis ko tag-elder. Kamo mga anak, kung mang-graduate na mo sa inyong pag-eskwela, mahimo na mong abogado, hinumdumi inyong mga ginikanan, that's your elder. Amen? Inyong lulo, inyong lula, bisag, dado na lang inyong makdo. Kaon mo dito sa daplindalan, magduko-duko mo dito, okay na. At least, inyong gihinumduman ang inyong elder. Amen? Inyong lulo, inyong lula, mama niyo, inyong papa, bisag kada sweldo, pa, manggawas ka pa. Dito, magsugbat ka sa gawas. O, di ba? Kaon sa gawas. Sugba mo dito sa gawas, sugba mo gisda. At least, ng gawas, hinumduman ninyo. Amen? Pulong sa Diyos, nagsugo ani. Remember them which have the rule over you. Ingon sa pulong sa Diyos. Dili lang kayo nag-rule over you, who have spoken unto you the word of God. Kadtong nagsulti ninyo sa pulong sa Diyos. Kadtong nagtudlo ninyo sa pulong sa Diyos. Ayaw silang kalimti. Amen? Tingali, dili ako nagtudlo ninyo sa mga taga-Baumon. Ayaw ninyo kalimti si Pastor Alfred. Siya'y nagmatuto ninyo sa pulong sa Diyos. Di ta magkita karon kung dili tungod ni Pastor Alfred. Remember them. Amen? Alagad sa Diyos. O sa mga uban, wala pa mo nakaanhin din simbahan na amoy pastor sa una. Ayaw ninyong kalinti inyong pastor. Kaya kung dili tungod sa inyong pastor sa una, di ta mag-ila karon. Di ba? Kanin sila si Aisa. Nakita dahil ni Pastor Amlan. Kita mi. Guys, Aisa, kailan ko pastor? O si Pastor Amlan. Kasimba na sila ito sa mga sauna. Kaya nung inyong pastor sa inyo ha. So, ayaw kalinti ang pastor na nagsulti sa inyo sa pulong sa Diyos. Amen? Labi na sa kaluwasan. Nga nakashare sa inyo sa kaluwasan. Ingon sa pulong sa Ginoo, remember them. Thank them. Di gyud nato sila kalimtan. Ang akong pastor, wag gyud na akong ikalimtan. Kay numdum pagigo sa iyang nahimo sa amuang magsuon sa among pamilya. Ug mao na ang sugo sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Remember them. And then in verse number 17, Hebrews 13:17, the Bible says, Hebrews chapter 13 verse 17. Sige, basa. Ready? Read. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls, that they may do it with joy and not with grief,
for that is unprofitable for you. So dinhi kaduhang butang atong makita. The Bible says, obey them. Unsa nang word nga obey them? Sundon nato sila, tumanon nato sila. Amen? Obey children, obey your parents. Ingon sa pulos kano mga anak, tumana inyong ginikanan. Kung naisugo, mutuman ka sa ila. Amen? The Bible says, obey them that have the rule over you. Tumana sila, sugda sila, nga nagdumala labaw ninyo. And submit yourselves. O pasakop sa inyong kaugalingon. Nga naman, for they watch for your souls. Kaya kana dahil mga alagad sa Dios ingon sa Biblia, gabantay na sila sa inyong kalab. Aron nga ilag, ingon pa sa Biblia that they that must give account. Nga naman, kay sila ang muhatag og husay sa Dios, that they may do it with joy. Aron himuon nila kini nga uban sa kalipay ug dili sa kasubok. Kay ingon pa sa Biblia, for that is unprofitable for you. Dili ni mapuslano nimo. Amen? So ingon sa Biblia, obey them that have the rule over you. Si Pastor James, of course, dili ni perfect nga tao. Masipyat ko, naay mga butang at tingali di ka kauyon sa kuha. Pero bisang pag-asa tamo adto nga simbahan, ang pastor masipyat yon. Pero dili noon excuse, kay masipyat man, magsige na lang kita kasipyat, dili na rason. Kung si Pastor James masipyat, istoryahe si pastor. Amen? Pastor, katuloy mong kuhan ganina ba? Ako kauyon na ito, pastor ba? Kay para ma-aware ko, makabalo ko. Ayaw na isulti sa uban. Kay basin ipasa-pasa pa na. Kunya pag-abot na diri sa kuha, imbis kay 2 kilos ako, pag-abot sa kuha, 20 kilos na. Pero dito nang daghana. Hinumdumin ninyo, isip ko sa katao, di ko perfect. Right? Masipyat ko. Kunya, naay time nga akong sipyat, di na ako mabantayan. Naay butang nga akong gisulti din eh, nga ikaw rin nakabantay. Tingali ang uban nakabantay, pero ikaw nakabantay ka. Unya ako kabantay, istoryahe ko para ma-aware ko. Pero di na to usbon ang prinsipyo ng gitudlo gihapon sa pulong sa Dios, obey them. Amen? Kung asa ka nga simbahan nasakop, kung asa ka nga simbahan nagsimba, ingon sa pulong sa Dios kinahanglan ka mo-obey sa pastor. Obey them that have the rule over you. And then sunod, gawas nga mo-obey and submit yourselves. O magpasakop ka sa imong kaugalingon. Amen? Sugo sa pulong sa Dios. Mo-obey, unya, magpasakop. Sa Psalms 105, this is David talking. Psalms 105, verse number 15. Psalms 105, verse number 15. The Bible says, Psalms 105:15. Ready? Basa. Saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, unsa nang touch not mine anointed? Ayaw, unsa nang touch? Ayaw hilabti, ayaw pasakiti. Ayaw guniti. Di na mao. Ayaw pasakiti, ayaw hilabti ang akong dinihugan. O do my prophets no harm. Ayaw pasakiti ang akong propeta. Kaysa anon mo sugutag sa dili. Kung makig-away ka sa imong pastor, ang Dios di gyud mo pabor nimo. Ang Dios dito gyud sa mo pabor sa iyang alagad. Bisan pag sayo pangalagad sa Dios. Pero sumala sa mingon kung masayop ko, sultihi lang ko. Kay naraman ko dire. Pwede naman ko nang istoryahan. Amen? Ingon sa Biblia, touch not mine anointed. Grasya sa Ginoo, sulod sa pila ko katuig sa akong pastor. Mga 15 siguro katuig sa akong pastor. Na akong magulang, nasumbagan dito sa akong pastor. Tinuod lang. Kay, may masab tumutubag-tubag akong magulang. Pero ako mahadlok ko sa akong pastor. Kay ex-army mo sa akong pastor. Mahadlok ko, manipa to, manumbag to. Isog to akong pastor. Pero akong magulang, na pikhan ko kay may man tumutubag-tubag niya. Isugon ko to akong magulang may pagkaribili ko. Pero grasya sa Ginoo,
sa dihang dito ko sa simbahan na dito sa akong pastor. Gracias sa Dios, sulat ko ko. Amot lang, siguro na panahon nag-rebuildi ko siya, pero wag ko nagpakita gyud nga nag-rebuildi ko sa akong pastor. For 15 or more years, na panahon, pag-graduate na nako, nananghid ko pastor, magsugod na kong simbahan, di pa yun ko niya buhian, di pa yun niya gusto nga mag-start ko, kaya gusto niya, dito ako kay inilaging di na ginot atong braso, sinaligan tagtrabaho ba. So, gracias sa Dios, nag-obey po ko sa dihang napasakop ko sa akong pastor. Sa atong kinabuhi, I believe, panalanginan kita sa Ginoo basta kabalutan mo obey o magpasakop. Amen? O sugo ni sa Ginoo, dili niya akong pulong. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Nini nga iglesia, gracias sa Dios, gibutangan ng mo pastor, dili rabatanan simbahan ay pastor. Sa Amerika, daghan ng simbahan nagsira kay wala sila ay pastor. Nangundang ng pastor kay wala na, apiki na ang simbahan. Di na mabuhi ang pastor sa simbahan. Wala na ikasweldo ang simbahan, wala na ikasweldo sa pastor. Pero kita din gracias sa Ginoo, makakaon kami katuluso sa kaadlaw. Gi-provide pa sa Ginoo ang among panginahanglan. Pero Kristohanon sa pulong sa Dios nagsulti din obey them that have the rule over you and submit yourselves. Magpasakop ta sa alagad sa Dios. Unya kung muhawa mo din if ever mo adto lahi nga simbahan, kung musimba mo sa lahi nga simbahan, ang prinsipyo sa pulong sa Dios dili mo usab. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Amen? Kung moadto mo laing dapit, moadto mo Amerika, pag musimba mo, mo rin po sugo sa pulong sa Dios. Tumana ang inyong pastor, inyong pasakop mo sa inyong kaugalingon. Mawala na siya ang sekreto sa pulong sa Dios. Nga naman, kaingon pa din niya sa verse number 17. Sorry. Ano naman to? Hebrews chapter 13 verse number 17. Pasensya na kay kusog ang hangin na rin. Hebrews 13 verse number 17. The Bible says, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Kaya ang pastor, gabantay na sa inyong kalag. Kung nagtubo ba ka o wak ka nagtubo. As they that must give account, muhatag inyong pastor o husay, that they may do it with joy. Aron buhaton po sa inyong pastor nga malipayon, and not with grief. Nga naman, for that is unprofitable for you. Yung sa Biblia, wala din ay pulos para ninyo. Kung dili mo mag-obey sa inyong pastor o dili mo magpasakop sa inyong pastor. So, obey them. Ingon sa pulong sa Dios. And then, sa verse number 24, diya kapon sa Hebrews, chapter 13, ingon pa sa Biblia, Hebrews 13, verse number 24. Akong basahon. Salute all them that have the rule over you. Mao gihapon, that have the rule over you. Katong nagdumala labaw ninyo, and all the saints, they of Italy salute you. So, ikatulong nga butang, ingon pa sa pulong sa Ginoo. Unsa inyo nakita diha? Salute them. Unsa nang word nga salute? Di ba sa mga police, sa mga sundalo, salute mo, saludar, mo saludo. Unsa nang word nga salute? Salute means to give sign of respect. Muhatag ka og ilhanan sa pagrespeto. Misaludar ka. Sir, yes sir. Muingon ka nga, oo sir, akong buhaton. Amen? Muna ang word nga, salute. Salute means to address with expression of kind wishes upon meeting or arrival. Kung naa kay gikatagbo or naay niabot, misaludar ka saya. Sa ubang country, muduko sila. Sa Japan man siguro, every street sa Japan nga naay pedestrian lane. Kailan ba tayo pedestrian lane? Kanang sa eskwelahan ay linya, mutabok ang mga bata. Pag ang bata mutamak na sa linya, tanan sa kailan mohunong. Bisan pag ang bata na pa sa daplin, kung nata sa Japan. Pero diri sa Pilipinas, pag tamak mo sa linya, tanan sa sakyanan, ditso. Ingunahan na taka-disiplinado diri. Pero sa Japan, lahi. Pag ang bata makatamak na sa pedestrian lane, tanan sa sakyanan hunong, mutabok ang bata. Pag makatabok na ang bata, mana na yun, no? Paghatag o respeto o pasalamat sa driver nga mihunong.
Ngun ana sa buka ta. Kung mo tabok bitaw ta, ako ginang ginahabit. Pag mo tabok ko mag-drive ko sa kanan, nya mohonong ang sakyanan kay patabukon kaniya, musabato ni ko, sir, salamat sir. Ato nang ihabit, amen? Kung mutabo ka, ma'am, salamat ma'am, sir, salamat sir. Dapat musaludar ta, amen? Sugo ni sa pulong sa Dios, sa alagad sa Dios, ingon pa sa Biblia, salute them. Naga ito? Hebrews 13 verse 24, salute them that have the rule over you. Dapat musaludar ta. Mo respeto ta, mo give respect to honor a person, imong tahuron, amen? Salute to show respect. So sa alagad sa Dios, sa pastor, remember them, obey them, and salute them. Kasi makakita ka sa ko, mohan ako saludar mo ko, ano ko. Pero kanang saludar, that means respect, amen? Imong gi-honor, imong gi-respeto ang usa ka tao. Ning saludar ka. O pwede ka muduko. Ingon na sa Japan, pagkabok sa bata, kung makatabok na, muduko din siya. Buti masabot, nagrespeto siya. Nagpasalamat siya. So, salute them. And then, 1 Thessalonians 5:12. Nagtanaw ko sa inyo mga dagway ba? Magigutom na ko. Naluoy ko ninyo. 1 Thessalonians 5:12. Ano sa inyo sa Biblia? And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Ilhon ninyo sila nga naghago taliwala ninyo. And are over you in the Lord. Kadtong mga labaw ninyo sa Ginoo and admonish you. Kadtong nagadasig ninyo. So, saan nyo makita din sa pulong sa Dios? Know them. Unsa nang word nga know them? Recognize them. Amen? Inyong i-recognize inyong pastor. Or sa simbahan, nga asa mo kasimba ang pastor sa inyong simbahan, inyong ilon. Kisa inyong pastor? Katugong upaw? Sino? Agtang ba? Mati akong pastor. Kasi pangalan? Kuan man to hilunggo? Kasi pangalan sa apelido? Kuan man to siya, buutan man to ka pastor. Waka kaila sa imong pastor. Imong gidescribe upaw, buutan, putot. Kung sa gidescribe mo sa kuha, nakaila ba ka sa kuha? Ako na si Pastor James Manalo. Ingon sa pulong sa Ginoo, know them. Amen? Ilailahan po niyo yung pastor. Kasi kung mo kaila ba? Sige na mong simba niyo, huwag niyo na ilahan yung pastor. Di ba? So, ingon sa pulong sa Ginoo, know them. Ilhain yung pastor, ang pamilya sa inyong pastor, mga anak sa pastor, ang asawa ni pastor, dapat nakaila mo. Kasi huwag mo makaila. So, ingon sa pulong sa Ginoo, know them. Diya sa atong gibasa, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12, basahan ako usab, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. So, ilhon gid sila nga naghago ninyo. Amen? Naglabor sa Word of God. Know them. Recognize them to be acquainted or familiar with them. And then, appreciate them. So, Kristohanon, atog dahil silang ilhon. Amen? Ilailahon na to sila. Ang alagad sa Dios. Kaya base, nagsimba ka din niya. Huwag yapong may kaila. Pagpangutaan natin sa imong pastor. Kuhan man to akong pastor, palautang. Kasi yung pastor. Kuhan man to akong pastor, gusto ko padagan o sakinan. Dapat mailhanin niyo yung pastor, ha? Know them, ingon sa pulong sa Ginoo. And then, 1 Thessalonians 5:13. Lastly, ready, basa. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Unsay sunod din eh? Esteem them. Unsa nang word nga esteem? The word esteem, to value or give high regard. Inyuhang i-value. Amen? Inyuhang hatagan og taas nga bili. To consider, to admire. Muna siya ang word nga esteem. Ingon sa pulong sa Ginoo, esteem them what? How to esteem them? How to value them? Very highly in love.
dapat ato day silang i-value nga taas kayo nga gugma for their works sake, tungod sa ilang buhat, tungod sa ilang trabaho. Ingon sa pulong sa Ginoo, esteem them very highly in love. Kristohanon mo ni ang sugo sa pulong sa Dios. Sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine own heart. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, gihatagan di ay ta og pastor sumala sa kasing-kasing sa Ginoo. Unya sa trabaho sa pastor, which shall feed you with knowledge and understanding. Siya ang mapakaon kaninyo sa kahibalo o pagsabot sa pulong sa Dios. Timanin ninyo, ang Dios ang naghatag og pastor. Amen? Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart. Ang Dios nag-ingon, hatagan ko na akong pastor sumala sa akong kasing-kasing. Bisan pagwa ka kauyon sa imong pastor, di man ikaw magbuot. Ang Dios may naghatag nimo og pastor. Amen? Wapog ko nagbuot nga dinhi ka magsimba. Ang Dios man nagbutang nimo dinhi. Alright? So ingon sa pulong sa Ginoo, esteem them very highly in love. Kung si pastor masipyat, ayaw lang pagrebilde si pastor. Kung si pastor adunay kapakyasan sa iyang kinabuhi o ang iyang pamilya, ayaw lang pagsukol-sukol sa alagad sa Dios. Kinundom ko sa akong pastor, si Pastor Jesusani. Maluoy ko sa mga silingan. Kung mga silingan, bitaw nga mangbato. Gasa sa Ginoo, na binabili nila. Nahurot na sila kamatay. Bila kasilingan ni Pastor Erning. Magsimba mi, batuhon mi, patay lagi. Ang isa nakimay. Ang bato man magsimba mi, paralyze ay kimay eh. Ana na, di na kapang bato. Ana naman. So, ano yung pagpangbato? Mana nga, ang imong kontrahon, kung imong kontrahon ng pastor, sama rin mong ikontra ang Diyos. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, remember them, obey them, salute them, know them, and esteem them very highly in love. Nakabalo ba mo sa Biblia ang tao nga nagyaga-yaga sa alagad sa Diyos? Kanumdum mo ni, kisa na kanumdum nyo ni Elijah ba to? Sa 2 Chronicles, sige, atong amblihan, last verse. Sorry, 2 Kings. 2 Kings chapter 3, verse number 2. Saan na verse? Kato ang mga bata nagigayaga sa iya ha? 2 Kings 2, verse number 23. Sige, basahan na to. Dungan ko basa. 2 Kings 2 verse 23. 2 Kings 2:23. Ready? Basa. And he went up from thence unto Bethel, and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, bald head. Kinsa man si Elisha. Si Elisha, gikan siya sa Bethel, ningtungas na siya sa dalan, ay mga gagmayng bata. Nya kabalo naman mga gagmayng bata. Wala nag-ingon pila edad, pero ingon sa Biblia, little children. Kabalo mo sa gihimo sa mga gagmayng bata. Ingon pa sa Biblia, they came forth little children out of the city, na mga bata na taga-syudad ba? Kunya pa sa taga-syudad, mga way respeto. Kabantay mo ni mga bata na taga-syudad? Mga yaga-yagaon kayo, bugal-bugalon. Kagabukid kay respetado. Pero yung sa Biblia, there came forth little children out of the city, na mga bata nga taga-syudad, gagmay nga mga bata, and mock him. Diyon sa nila si Elijah? Saan ang mock? Giyaga-yagaan, gibugal-bugalan, ilang gikatawan, gikansyawan nila. Giingnan nila mo ni, giingon sa mga bata, and said unto him, Go up! Sige, tungas! Thou bald head. Unsa nang bald head? Giingnan nila. Sige, tungas to. Upaw, upaw, upaw. Ilang giyaga-yaga. Sinaw ulo, upaw. Go up, thou bald head. Kaduha gid nila giingon, no? Go up, thou bald head. Go up, thou bald head. Tungas dito, upaw. Tungas dito, upaw.
Kabalo ko sa gihimo sa Dios. Mga gagmayng bata niya, palangga sa Dios sa mga bata. Amen? Pero bisag palangga sa Dios sa mga bata, kung kining mga bataan nagiga-iga sa alagad sa Dios, verse 24, kasi nahitabo ni mga bataan. Sige, atong tunganan. Ready? Basa. And he turned back and looked on them. Ingon sa Biblia, si Elijah, katsawan man siya, yung gitanaw ang mga bata. Pagtanaw niya sa mga bata, and cursed them in the name of the Lord. Hala, gitunglo sa Dios ang mga bata sa ngalan sa kinsa ngalan? Ngalan sa Ginoo. Wala gisulti unsay gitunglo sa ni Elijah sila, pero gitunglo sila. Kabalo mo sila, tabo sila, kagitunglo man sila sa alagad sa Dios. And there came forth 2 she-bears out of the wood. Na ay ninggula nga duha kabae nga sanang bears. Say Bisaya sa bear. Bear brand? Uso. Uso na nakaroon. Mugawas na sila sa lasag. Uso. Duha ka bear. Gikan sa kakahuyan. And there, can you imagine? Kining duha ka lubo. Lubo ba? Di man din na lubo. Uso. Duha ka uso. Tear 40 and 2 children of them. Gikunis-kunis sa duha ka uso. Pila ka bata ang gikunis-kunis? Duha ba day? 40 and 2 children. Pila nga 40 and 2? 42 ka mga bata nga yaga-yagaon taga syudad. Gikunis-kunis sila sa uso. Kailang giyaga-yagaan si Elisha. Kinsay palangga? Ang alagad sa Dios o ang mga bata? Gipagulang sa Dios yung alagad? Yes! Palangga sa Ginoo mga bata! Pero mga bata nga yaga-yagaon, gikunis-kunis sila sa bears. Duha ka bears, 42 ka mga bata. Kay ilang giyaga-yagan, upaw! Upaw! Upaw. Kung maupaw ni si pastor, ayaw yung mong yaga-yaga. Apit na naman kung maupaw. Yaga-yaga mo sa kwa. Mugawas si Bisay, kanis-kunisan din mo. Yaga-yaga din mo. Mugawas si Binaya. Paakon ni Wado. Bitaw. Ingon sa pulong sa Dios ang atong obligasyon sa alagad sa Ginoo. Atong silang hinumduman. Amen? Remember them. Sunod. Obey them. Ito silang kumanon. Ikatulo, salute them. Saludar, respeto. Ikaw pa, know them. Ilailahan niyo yung pastor. Ikalima, esteem them very highly in love. Hatagin niyo o taas nga value ng alagad sa Dios. Dili lang ni kang Pastor James. Sa tanan nga pastor. Amen? Kung inyong hatagan og pabor ang alagad sa Dios, ang Dios mohatag pod og pabor ninyo. Amen? Kung trahon ninyong alagad sa Dios, you will found out imo pod nagikontra ang Dios. Na ang Kristohanon, pulong sa Dios ang sulti ni. Dili ra ni sa ako sa tanan nga alagad sa Dios, mao ni ang atong responsibilidad. Kung ato ning buhaton, we will found out ang panalangin sa Dios ihatag sa ato. Alright? May God bless His holy word. I hope ng atong responsibilities sa alagad sa Dios. Inyo na i-take note. Mayroon nag-take note mo. Remember them, obey them, salute them, know them, and esteem them very highly in love. Pag mag-birthday inyong pastor, tagin yung regalo. Ngayon siya, demanding mo kayo si pastor, oy, demanding yun. Kabalo mo sa gusto na ako nga regalo? Kararagong long sleeve no kay ukay. Nagtuo mo arte kanyang pastor, musuot tabi ako ukay-ukay. Mora may makaya na to, amen? Pero katagan po ko ninyo Fortuner, ito, balay mo akong balibaran. Pero kabalo man kung hindi mo kaya, anak. Magdala lang mo din bulan. Dawaton anak ko, amen? Mana Kristohanon, it's our responsibility sa alagad sa Diyos. Dili ra na sa ako ha. It goes with every pastors. Basta alagad sa Diyos, mo ni ang atong responsibilidad. Joy, ikaw na Joy. Please ko itong kanta Joy nga akong gipangkuhan kagudi. At itong awiton, the old book and the old faith.
Pula naman tag-Bisaya, mag-in-English sabi na lang, Tagalog English. In English, okay? The old book and the old faith. Please go play na. Kaya nga nakuantahan sa pagtindog, let's all stand. Murag nakita na nako nga gigutom na mo ba? Kalauna po na kumuman. Pero kanya dago naman akong tiyan. Ako gimugog-mugog naman. Alright, ito na kami doon. The old book and the old faith. Tanaw-tanan sa tubangan. Atutunganan sa pag-awit. Nanak. Wala daw, dito lang itong mga play. Mangito taglahin ka na rin ha. Atong abiton, page number 'Lapit. Alright, ito na kami page number 246, Standing on the Promises. Na English na nila sa Jimson? Kung wala English, Bisaya, nagasalig. Standing on the Promises. All together sing. Nagasali ko sa sani Jesus, daigod ko siya hakto sa hangturan. Akong ginabuhi ni Hari Anya, og sa sadya nagsali ko. Amen. Nagasali ang sad sa Ginoo gisaligan. Gisaligan, verse 2. Nagasali ko sa sani Jesus, bisan hulgaon ako sa kalisod. Og kakunganan anam, og sa sanya nagsali ko. O sinam, nagasali ang sad sa Ginoo gisaligan. Lord, salamat sa panibahon karong adlaw. Nag-celebrate kami Ginoo sa birthday para sa tanan. O Diyos, salamat Ginoo nga tibuok tuig, adlaw, mga semana ug bulan, ikaw nagauban, nagaamping sa matapusan ng mga kinabuhi. Nakaangkon kami Ginoo ug dugang adlaw niini nga takna. O Diyos, salamat sa maayong alawas sa kanunay ug mga panalangin niya mong gihatag.
Labi na sa imong pulong, among nadunggan karon. Salamat o Dios. Katudlo kini kanamo unsay among responsibilidad sa imong mga alagad. Akong ginampo Dios ang kini nga pulong. Mutuhok kung mapabilin sa mga kasing-kasing una-una. Pag-pray ko man sa pagpadayon ng Ginoo, ikaw naman, magtuban ka namo, magpilitudyan. Uban sa salamat, nga mo ning madawat ng tanan. Amen. Balik sa itong lingkuranan, lingkod sa takadiyot, and then, atong buhaton is, hangyoon ako tanan mga bata, ipabalik sa tanan bata. Nagkaon na wala pa. Ipani sa tanan mga bata, para tanan birthday celebrant ana nga bulan una of course ang January. Tanan nga January panhiyon ako sa tubangan. Nanatanan? Kung January inyong birthday wala ko'y labot unsa nga date ha basta kay January. Tanan January magkanta pa ta Joy. Where are you? Happy birthday January. Panhiyon mo diri. Tanan January